Taong 2015 noong unang nilabas ang Honda Forza 125 sa European market. At as expected ay pumatok agad ang motor na ito. Kasi syempre Japanese brand, kaya napakaganda talaga ng quality. Yun ang first generation ng Honda Forza 125 sa European market. Dahil sa sobrang pumatok ito at very in demand, taong 2018 naman, nilabas nila ang second generation ng Honda Forza 125. At nung nakaraang taon lang ay nilabas ulit ang panibagong bersyon nito na mas pina-high-tech pa ang kanyang features at mas pinaganda ang looks. Ito naman yung pang third generation ng Honda Forza 125. Mula noon hanggang ngayon ay tinangkilik na talaga ng taga-Europa ang Honda Forza 125. Ano-ano kaya ang nasa scooter na ito at kung bakit sobrang pumatok ito sa European market? Sa video na ito ay pag-usapan natin ang kanyang specs, features, at magkano naman ang presyo ng motor na ito. Welcome ulit sa ating panibagong video. Bago tayo magpatuloy ay baka naman makahingi ng likes bilang suporta sa ating munting channel at kung gusto mo ng ganitong content ay mag-subscribe na. Hit mo rin ang notification bell icon para lagi kang updated sa ating mga videos. Paki-follow na rin ang ating Facebook page. Ang Honda Forza 125 ay may pagkabulky ang datingan. Kung titingnan mo siya ay para siyang may mataas na engine displacement. Hindi mo siya mahalata na isang 125cc lang. At hindi lang yan, napaka-elegant sporty din ang hetsura ng Touring Maxi scooter na ito. Meron na itong bagong looks sa front fairings. Ang headlight at daytime running light ng motor na ito ay hinango sa bigger brother nito na Honda Forza 750. Ang overall body shape niya ay parang may pagka-resemble sa Yamaha X-Max 300. Pang big bike ang pormahan. Napaka-unique din ng visor at side mirror niya sa harap na mas nakadagdag pa sa kanyang pagka-premium looks at ang kanyang malalapad na tire na bumagay lang talaga sa body design ng scooter na ito. Alamin naman natin ang engine specs ng motor na ito. Mayroon itong exact engine displacement na 124.9cc, single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, Euro 5 compliant. Ang kagandahan din sa scooter na ito ay naka 4-valve na, at naka-liquid cooled naman ang kanyang cooling system. At kung ang ibang scooter ni Honda na under sa 125cc engine displacement ay naka-ESP lang, itong scooter na ito ay naka-ESP Plus na ang ibig sabihin ay mas advanced ang scooter kumpara sa ibang 125cc scooter ng Honda. Ang ESP Plus ay maraming function, ilan sa mga ito ay mas pinapatipid pa nito ang pagkonsumo ng gas, kahit pa sa mas mataas na engine performance, at mas pina-environmental friendly din o hindi siya masyadong harmful sa kalikasan, at kasama na nga sa functions ng ESP Plus ay ang programmable fuel injected na tipid sa gas. Kasama din dyan ang technology na ECG o Alternating Current Generator, na mas pinapatahimik pa ang pag-andar ng makina, na halos wala ka nang maririnig na engine noise. Pagdating naman sa engine performance, ang kanyang maximum power ay 14.75 horsepower at 8,750 RPM at ang kanyang maximum torque naman ay 12.2 Nm at 6,500 RPM. So pagdating sa kanyang engine performance ay medyo nakakagulat dahil sa ganito kaliit na engine, kaya pala mag-produce ng ganito kataas na horsepower at torque. Actually, hindi lang nito pinantayan ang engine displacement na Honda Click natin dito sa Pilipinas, hinigitan pa niya ang overall engine performance, dahil ang Honda Click ay mayroon lamang 11.1 horsepower at 8,500 RPM, samantalang ang Honda Forza ay mayroong 14.75 horsepower at 8,750 RPM. Mas mataas si Honda Forza in terms of maximum power and torque. So okay lang pala kung medyo malaki ang body size ng motor na ito. Binaw naman sa taas ng engine performance na kayang tumakbo ng 115 km/h. Mapunta naman tayo sa features ng motor na ito. Equipped din ang motor na ito ng HSTC o Honda Selectable Torque Control System o sa ibang term ay ang Traction Control System. So alam na natin kung ano ang function ng technology na ito. Ito yung technology na kung saan, kapag nakadaan ka sa mabuhangin, matubig, o madulas na kalsada, ay kinokontrol nito ang ikot ng gulong sa likuran, para synchronized pa rin ang ikot sa gulong sa unahan. Sa ganitong paraan, may iwasan ang pagka-lost traction na magresulta sa pagkadulas at pagkadisgrasya. Kapartner din ng system na ito ay ang pagkakaroon ng dual-channel anti-lock braking system, both front and rear brake.
ito naman yung nagpe-prevent na mag-lock ang disc brake kung sakaling may biglaang pagpreno na magre-resulta din sa pagkakadisgrasya. Ang main purpose ng mga features na ito ay for the safety sa ating mga riders. Ang braking system ng motor na ito ay naka-hydraulic single disc brake sa harap at likod. Napaka-high-tech na rin talaga ng scooter na ito dahil mayroon na itong auto-adjustable windshield. Ibig sabihin ay hindi ka na mahihirapang mag-adjust manually dahil isang pindot lang ng buton ay mag-adjust na ng kusa ang windshield, pataas o pababa ng parang sa automatic car. Punta naman tayo sa iba pa niyang mga features. Naka-fully LED na ang lighting system ng scooter na ito, mula sa headlight, turn signal light at brake light. At napakaganda din ng design ng kanyang headlight with daytime running light. Sobrang lakas din ng buga ng ilaw kasi naka-LED. Meron na rin itong hazard lamp at passing light switch. Pagdating naman sa instrument cluster nito, kapansin-pansin na medyo kakaiba ang instrument cluster dahil combination ito ng analog at digital instrument cluster. Ang lawak niyang tingnan at pang-premium talaga ang datingan. Madali mo ring maintindihan ang mga nakapaloob dito, gaya ng fuel, RPM, battery voltmeter, meron ding clock at kung ano-ano pa. Sa sobrang high-tech ng motor na ito, ay para ka na ring nakasakay sa automatic car. Mayroon din itong idling stop and start system na kusang namamatay ang makina kapag nakahinto ng ilang segundo sa traffic light at kusa na ring aandar kapag ipihit na muli ang throttle. At syempre ang pinaka-purpose nito ay para mas makatipid pa sa gas consumption, makapahinga saglit ang makina, at makabawas na rin sa air pollution. Very secured na rin ang scooter na ito dahil syempre hindi makukumpleto kapag wala ang smart key system. Kasama na rin dyan ang answer back system at anti-theft alarm na dagdag din sa security ng scooter. Mayroon din itong front pocket at nakapaloob nito ay ang USB charging port na very useful din kapag nasa long ride ka. Hindi rin mawawala ang side stand cut-off switch. May malawak din itong underseat compartment na kasya ang hindi lang isa kundi dalawang full face na helmet. Sobrang lapad at lawak din ang upuan ng motor na ito. Sabayan din ng napakalawak na apakan. Siguradong komportabling sakyan, hindi lang ng rider, kundi pati na ang pillion rider nito. At kahit pa mag long ride ay hindi ka masyado makakaramdam ng ngalay dahil sa sobrang komportable ang scooter na ito. Kagaya din ng sa Yamaha NMAX, Aerox, at Honda PCX ay napaka-accessible na ang fuel tank ng motor na ito na nasa gitna. And speaking of fuel, mayroon naman itong fuel tank capacity na 11.7 liter. Di hamak na mas malaki pa ang tank capacity nito kumpara sa Honda PCX 160 at ADV 160. So goods na goods ito sa mga mahilig mag long ride dahil sobrang laki ng tangke nito. Advantage kasi ito para hindi ka na masyado mag stop over para magpagas. Ang engine oil capacity ay 0.9 liter. Mayroon naman itong average fuel consumption na 41 kilometers per liter. So sa type ng scooter na ito, na medyo malaki para sa isang 125cc, at may mataas na engine performance, ay masasabi natin na napakasulit at tipid na rin talaga sa gas consumption ang scooter na ito. Punta naman tayo sa tire size ng motor na ito. Mayroon itong 120/70R15 sa harap, 140/70R14 naman sa likod. So makapal-kapal din ang gulong ng scooter na ito, bumagay lang din sa body design. Advantage ito dahil mas stable ang riding, lalong-lalo na sa mga cornering dahil napakalakas ang kapit nito at mas stable din ito sa medyo rough road. So pati ang size ng gulong nito ay pang higher CC talaga, pang 300cc na maxi scooter. Proceed na tayo sa suspensions. Ang harap ay naka-telescopic fork at naka-unit swing with dual shock absorber naman sa likod. Body frame is underbond type. Dito naman sa kanyang overall dimensions, meron tayong 1,500mm na height, 2,140mm na length, 755mm na width, curb weight ay 162 kg. Medyo may kabigatan din talaga ang scooter na ito, dahil sa kanyang laki, kapal ng mga fairings at sa mga gulong nito. Good news naman sa kanyang seat height, dahil mayroon itong seat height na 780mm. Anyway, kaya pa itong i-handle ng nasa 5'3" ang height, pasok din ito sa height nating mga Pinoy. Ground clearance ay 145mm, wheelbase ay 1,505mm.
Dito naman tayo sa kanyang underseat compartment. Meron itong 48 liters. Sa sobrang laki ng storage nito, ay magkakasya na, hindi lang ang isa, kundi dalawang full face na helmet. Mayroon naman itong 4 na color variation na nilabas sa European market. Ito ay ang Matte Cynos Gray Metallic, Pure Falcon Gray, Matte Pure Pacific Blue, and Matte Carnelian Red Metallic. At ang price naman nito sa US dollar ay nasa $6,700 na kung direct nating convert sa Philippine peso ay pumapalo din sa 344,960 pesos. Kung mapapansin natin ay masyadong mahal, pang 300cc na scooter ang presyuhan ng motor na ito. Pero hindi ganyan ang presyuhan ng scooter na ito kung sakaling nandito na ito sa Pilipinas. Dahil sa Europe ay mataas talaga ang cost of living. Ito yung rason kung bakit mataas ang presyuhan nila sa European market. Dahil mataas din ang labor nila kumpara dito sa Pilipinas. Pero kung dito ito gawin sa Asia, I'm sure mababa din ang presyuhan ng scooter. Dahil mas mababa din naman ang labor. At isa pa, magkaiba ang tax natin sa Asia kumpara sa Europa. Sa ngayon ay wala pa tayong konkretong impormasyon sa kung ilalabas ba ito sa Pilipinas o hindi. Pero kung sakaling ilabas man ito, ay baka magiging downgraded na ang unit na ito. Kasi ang mga Pinoy gusto ay mura at sulit na motor, kaya kung mapapansin natin, kadalasan ng mga motor na dinala sa atin sa Pilipinas ay kulang-kulang na ang specs at features. So ano ang masasabi niyo mga kamoto sa bagong Honda Forza 125? Magiging patok kaya ito kung sakaling dalhin sa Pilipinas? Just comment your reactions in the comment section down below. So dito na natin tatapusin ang ating video mga kamoto. Kung bago ka pa lang sa channel ko at hanap mo ay mga ganitong video content ay mag-subscribe ka na sa aking channel. Hit mo na rin ang notification bell icon para lagi kang updated sa aking mga videos. Paki-follow na rin ang ating Facebook page. Maraming salamat at ride safe.